Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa Pag-ibig MP2. So, naka-receive ako ng letter dito. Pakita ko sa inyo na we are pleased to inform you that your Pag-ibig MP2 savings account will mature on January 20, 2025. So, ibig sabihin, 5 years ago, nag-create kami ng Pag-ibig MP2 para matesting kung ano yung return niya. Kung maganda ba yung magiging return niya bago tayo maglagay ng malaking pera doon sa investment, no? Dahil isa siya sa pinakasikat na investment currently and previously na makikita nyo sa social media dahil made by the government and walang tax. So, ayun. So, simple lang din yung pag-invest sa kanya, no? Dahil halos lahat naman merong pag-ibig. So, ngayon, magmamature na sa January 20 and makikita nyo, papakita ko sa inyo yung investment ko doon and kung magkano yung kinita niya. So, for testing lang yung money na nilagay ko doon and hindi siya ganun kalaki. So, yun, makikita natin kung maganda. Dahil i-compare natin yung investment natin sa Pag-ibig MP2 compared sa ibang investment na tinry natin. So, sige, maglalagin ako sa Pag-ibig MP2 ko para makita nyo kung magkano yung kinita niya. So, ayan. Punta tayo, login, MP2 savings, balance. So, yung total investment ko is 56,000. And yung total dividends niya is 7,000. So, kapag in-add nyo siya, yung pera natin is 63,000 na for 5 years. So, kailangan natin makuha yung CAGR or compounded annual growth rate nung MP2 savings for 5 years para ma-compare natin sa ibang klase ng investment. So, hindi ko kabisado yung formula ng compounded annual growth rate. So, itatry nating tanungin si ChatGPT, no? At the end of it. Okay, nag-compute na si ChatGPT. Tingnan natin kung tama yung lilitaw dito. Okay, so yung CAGR daw or yung compounded annual growth rate niya is 1.29 per year. So, medyo hindi siya akma dun sa minsan pinopromote, 'di ba, sa social media na last year 7%, ganyan, 8% dividends. So, ayan, lumalabas yung so i-double check natin kung totoo nga ito, no. So, yung Pag-ibig MP2 ko is 1,000 siya nag-start. And then nagko-contribute ako ng 1,000 per month. And ang compounding frequency natin is yearly. And time to grow is 5 years. And ang rate of return natin, ang sabi ni ChatGPT is 1.29. So, ang default dito is 3. So, compare natin, which is 63 dapat yung ending niya. 63 nga ba yung magiging ending dito? So, hindi. 65. So, kailangan natin itong babaan para mag-match dun sa talagang kinita natin. 63. Okay. 1.4. 1.35. Ayun. So, 1.35. So, medyo tama si ChatGPT. So, meron din kasi kung mga months na hindi ako nakapag-contribute. Kaya siguro merong discrepancy dito. Pero, bottom line dito is, hindi siya magandang investment pala. So, yun yung na-realize ko. Dahil ang compounded annual growth rate lang niya effectively is around 1
or 1.5%. Ang hula ko dito is hindi ito compounding, or yung Pag-ibig MP2 is hindi siya interest on interest. So, ang hula ko, dahil ganito yung naging result natin, yung Pag-ibig MP2 is nagko-compound lang siya doon sa total contribution mo at hindi sinasama yung kinita doon sa dividends. Kaya hindi malaki yung compounding niya. So now that we know na hindi naman pala ganun kalaki yung return sa Pag-ibig MP2, I might as well withdrawin ko na lang ito at ilipat sa ibang mas magandang investment. So ito yung website natin where apparently ito yung blog na nire-record ko yung performance ng portfolio natin. So kung titingnan nyo dito, around yung portfolio ko is stock portfolio to So around 17% compounded annual growth rate, or sa 15, basta high 2 digits. So now that I know na hindi ganun kalaki yung return ng Pag-ibig MP2 compared dun sa ginagawa ko na pag-invest, I might as well withdrawin ko na lang yun and invest ko na lang, isama ko na lang yung investment dito sa stocks. So 15.88 yung stock portfolio ko. Nagko-compound siya ng 15.88 per year. So ongoing na to for 8 years na. Kaya much better na ilagay ko na lang siya dito. So yun. So pinakita ko lang sa inyo dahil ang investing is mostly opportunity cost. So kung yung pera nilagay ko dito, malaki yung nilagay ko na pera dito sa Pag-ibig MP2, let's say 1 million pesos. And ang kinikita lang pala niya is 1.5% per year. Di ba ang laki ng nawala compared dun sa 15% kung nilagay ko siya sa stocks? Di ba? So, yun. Kaya medyo disappointing kasi tax exempt to, di ba? Yung dividends natin is may tax. And itong MP2 wala. Pero yun pala, hindi pala nagko-compound yung dividends. So most likely ito lang yung contributions lang. Yung mismong perang nilagay mo lang, dun lang nagte-take effect yung dividends. So kapag pumatak na yung compounding, hindi nila sinasama to most likely. Ito lang. Ayun. Kaya ganun kaliit. Lang po muna tayo ngayon. Kung gusto nyo matuto mag-invest, visit nyo lang yung website sa howtoinvestforbeginners.com. So, meron tayong mga courses dyan kung paano matuto mag-invest. And be part of our community na lumalaki. And meron mga nagiging millionaires upon joining sa VIP members, no? So, ayan, sama-sama tayong mag-invest, sama-sama tayong maging millionaire. So, this is Wayne, and thanks for watching.